Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayong umaga ng Huwebes mga lods at grabe ang mga balita natin ngayon mga lods, no? Malalaman nyo ngayon kung saan papunta ang ating market mga idol, no? At syempre balita tayo sa global news, trending news, crypto news mga idol. So kung gusto niyo ng mga ganyang content mga lods, ano pang hinihintay nyo? Huwag na kayo mag-subscribe. Mag-subscribe na kayo mga idol, click niyo yung notification bell. At syempre, napakalaking tulong ng like mga lods. Sana i-like niyo yung ating video. Napakalaking tulong yan sa ating mga content, sa aming mga content creators. Okay? So ayan, mag-update na tayo mga lods. Matindi ang mga balita natin ngayon mga lodi, no? So pero bago ang lahat, ito yung chart natin. Ito pa rin yung position ko kahapon mga lods, no? So far, positive 30 $4, ayan kita niyo naman. Kanina nasa 41 eh, nandito eh. Pero hinihintay ko kasi ito sana mag 15%, mga 50% I mean. Ayan, simula nung up. So parang dito sa range nito mga idol. Ayan. Sa range niyan, sakto pala oh. Sa range niyan mga lods, kung buburahin natin to, pero ito kasi yung sa ano natin, 1 day time frame eh. Pero sige. Ayan, no? So, ang pwede kasi mangyari dito mga idol, ito yung 50% niya, no? Simula dito nung umangat siya. So, pwede siyang magpagdating dito, no? Pwede siyang mag-bounce pabalik. O, dito siya maglaro. And then, kapag ganito kasi mga idol, ang mas malaki yung chance na bagbagsak to eh, kesa sa ganun, mga lods, no? So, pag ganyan yung itsura, pagka ganyan yung pagka-triangle niya, hindi yung baliktad, no? Pero, dito, pag umabot na siya rito sa range na to, dito na tayo magla-lock profit kasi pwede niya bumalik na siya pa ulit dito sa taas or tagusin niya to at kunin niya yung liquidation. Saan? Dito mga idol. Kunin niya 'tong mga hindi nag-take profit dito, no? Pwede niyang kunin 'yan, pang liquidation na 'yan. So, ayun yung inaabangan natin na sana mangyari dahil sa trade natin ngayon. So, sabihin ba puro ka naman ba't naka-short ka kasi kaya gusto mong bumagsak yung market. Alam niyo mga idol, pwede rin naman gusto ko rin naman bumagsak yan para makapagbodega tayo. Kaya yung mga panalo kong nakaraan wala na dito sa akin, binobodega na natin yun mga lods, no? So ito yung tira natin, 'no, magkano nga lang yung ano dito, kinuha ko lahat, ito butal na lang 'tong kinuha ko, eh, mga lods, eh. Kumuha tayo ng butal, 'no, 55 ata o 60 and, ayun, ito yung inano natin dito, 'no. So 'pag tinamaan tayo dito, pahinga tayo, 'no, masaya na tayo sa bodega natin, pero sana 'wag. Gusto natin pa rin magwagi dito, no. So ayun mga lods. So ito yung hinihintay natin 'pag tinamaan 'tong range na 'to ng 1.09, okay? So mag-news na tayo mga idol, 'no? Punta muna tayo kay Daddy. Malupit ang mga ginagawa ni Daddy Trump ngayon mga idol. So eto, sabi dito ni Daddy Trump mga lods, nagkaroon ng interview si Trump at nasabi niya na si Vladimir Putin is ready to make a deal soon to end the war with Ukraine. Ayun yung sinabi ni Trump sa interview na 'to, mga lods. Sabi niya rito, nakausap niya raw si Putin, sabi niya, "I tell him the same thing all the time, but I say, Vladimir, it's time for you to stop. It's time for this war to end." Ayun yung sinabi niya. So sabi daw ni Vladimir, ay sabi ni Trump, "I think he's ready to make a deal soon. Takes two to tango. But I think he's ready to make a deal." Alam niyo mga idol, medyo matagal-tagal na ang Ukraine-Russia na yan, na bakbakan na yan. Alam ko, it's either ano ata to eh, 2023 o 2024. Basta mga ganun, 2024 ata. So ilang taon na nagkakaubusan na ng mga resources yan dalawang bansa na yan, no? So umaasa na lang ang Russia sa supply ng mga allied countries tulad ng China or North Korea, mga idol, at yung Ukraine naman umaasa sa I don't know kung sinusuportahan pa sila ng NATO. Nung si Biden pa kasi yung nakaupo, mga lord, sinusuportahan ni Biden 'yan. No? So hindi natin alam kung yung NATO ay tumutulong pa rin sa Ukraine kaya nakasurvive pa sila, mga lods. Pero kung yan ay magtatapos na yung bakbakan ng Ukraine at ng Russia, malamang susunod nang matapos diyan yung sa Iran, yung issue sa Iran. Sana ganun, mga lods, no? So ayun yung ating isa sa mga news ngayon na sinabi ni Trump.
Speaking of Trump mga idol, at katatapos lang ng CPI-PPI na ginawa ng ating Fed chairman na si Kevin Warsh, nag-comment si Trump na Trump says he wants the US to have the lowest interest rate anywhere in the world. Sabi niya, no? Sabi ni Trump, he has a lot of respect for Fed Chairman Kevin Warsh, no? But he wants rates lower. Ayun nga yung sinasabi natin, no? Sinasabi ni Kevin Warsh na hindi kami pagpapapekto sa politika, ganito ganyan. Pero hindi natin maalis na si Trump pa rin ang naglagay sa kanya dun. Wala siya dun kung hindi kay Trump, no? So syempre meron siyang utang na loob. At syempre pag pinaparinggan na siya ni Trump na may respeto ako diyan sa taong nilagay ko diyan. Pero syempre kung ano man yung desisyon niya, ang gusto ko is lower rates. Saying other countries pay 1% to 1.5% while the US pays 3% to 4%. So gusto niyang pababain to. So gusto niyang mag-cut mga lods, no? Ayun yung parang sinasabi at nililinaw dito ni Daddy. He also said the US trade deficit is down 68% in 1 year because of tariffs, no? Pinagyayabang lagi ni Trump yung tariff na yan. We should have the lowest interest rate anywhere in the world by far, like we used to have many years ago. So ayun, no? Pinaparinggan na ni Trump si Kevin Warsh na ang tagal mo, bilisan mo na, ayaw kitang tawaging too late. Si Jerome Powell lang yung tinatawag kong too late, yung pinalitan mo. Sabi niya gano'n, no? Kaya nga pinalitan na yun, ikaw pinalit ko eh. Huwag kang babagal-bagal. Kaya nga ngayon mga lods, no? Yung CPI at PPI mga lodi, pabor sa rate cut yun mga idol. Kaya medyo nagpump tayo ng konti dahil pabor nga siya sa rate cut. Yung dalawang statistic report na yun mga idol. So goods na goods yun. So malamang next year, kasi July 30 mga idol, magkakaroon tayo ng FOMC. Kung magagawa ni Kevin Warsh na mag-cut na sa FOMC, grabe yun mga lods, ang bilis nun. Hindi siya si Jerome too late nun pagka ganun. Matutuwa si Trump nun pag gagawa niya yun mga lods. Speaking of Kevin Warsh, ito na si Idol. Fed Chairman Warsh, I'm not happy with any inflation measures. Inflation looks less good. Ayan ha. Fed Chair Kevin Warsh criticized court inflation data saying he is not happy with any of the inflation measures and that inflation look less good as part of the Fed mandate. He stressed no tolerance for elevated inflation and the need to return its sustainability to the 2% target. Ayan mukhang magkakat na si Idol, mga lods. At napaka-good news niyan, mga idol, sa ating market, mga lods. Pag nangyari yan, paldo na naman. Yung mga nagtitrade, paldo na naman sila. Tayo, wala. Waiting lang tayo, mga idol, no? Ano lang tayo? Tawag doon, micro lang tayo. Hindi naman tayo big traders eh. Di ba? Maliitan lang tayo, mga idol. So, pero goods yan. Punta na tayo dito. Update lang tayo sa Clarity Act mga idol. Sinabi ni Coinbase Chief of Policy says the next priority is turning the Clarity Act into permanent law. So marami na talaga nagpupush. We simply want the law to catch up to the policy and to create permanence so we get certainty going over the long haul. I'm very confident we'll get there, sabi niya, no? So ako din mga idol mataas din yung aking kumpiyansa na maipapasa yung Clarity Act ngayong bago mag-August 7. Sa tingin ko lang naman, mga idol. Pero syempre, kung hindi mangyayari, dapat ready pa rin tayo. Na? Dapat meron kang plano kung mapasa siya ngayong bago mag-August 7 at may plano ka rin kung sakaling mabitin o magkita-kita na lang sa September. Okay? So, ganun. Dapat pares kayo may plano sa dalawa na yun, mga lods. Pero ako, malaki yung chance na mapasa. Naniniwala ako sa mga idol natin dyan. Sila si Senator Cynthia Lummis, eto, si Paul Atkins, no? Yan mga nagpupush ng Clarity Act. So, naniniwala tayo dyan, mga lods, no? Positive tayo, kumbaga. Sabi dito, na-news na natin tong Parasite, no? Ay, hindi pa pala. Mga idol, ito pala yung ating flash news, no, mga idol. Ito, kumbaga, nagbabagang balita itong mga idol, Meron kumakalat na parasite sa USA, mga lods. A parasite that causes, ito malupit, explosive diarrhea. Mga lods, no, pag dumi na sumasabog.
Hindi, joke lang. Explosive diarrhea daw is spreading across the US and health authorities still can figure out the source. Kumbaga hindi nila alam kung ba't nagkakaroon ng explosive diarrhea ang mga tao dun, mga idol. Now, syempre, parang sikat kasi na kainan dun yung Taco Bell, no? Now, Taco Bell is under scrutiny. Federal and state officials are reportedly investigating whether some locations are connected to the cyclosporiasis outbreak, mga idol, no? Grabe yung pangalan. Cyclosporiasis outbreak. After Detroit area stores put up signs saying they couldn't serve lettuce, onion, pico, or guwak. Ano yung guwak? Mga idol. No, pero ayun daw, mga lods, no, lettuce, onion, parang meron, ano bang tawag sa mga ganun? Yung mga laps na gulay ng hinahalo sa pagkain. Halimbawa, kasi sa tacos, 'di ba, pag ano yun, may mga gulay yun eh. 'Di ba, may sibuyas doon, may lettuce doon. So, yung mga laps na, kumbaga hindi na siya fresh, ayun daw yung parang nagbibigay ng ganung feeling sa tiyan, no? Explosive. Taco Bell says no link has been confirmed, no? Hindi pa naman sila na-confirm, pero syempre, nag-voluntary na sila. Nag-voluntarily pulled some ingredients from select restaurant as precaution. The CDC says nearly 7,000 people nationwide may be infected na, with Michigan alone confirming 3,300 cases na. Sa Michigan alone lang yan, mga idol, its largest outbreak on record. Investigators there are eyeing lettuce or salad greens, no? Grabe. Alam nyo, yung lettuce, parang laman lasa yun, no? Tsaka gulay yun. Nako, mas lalong hindi nakakain ng gulay. Yung gulay na nga lang na masarap yung lettuce eh. 'Di ba? Pero ayun daw, mga lods. Baka lang hindi pa naman daw to sure eh. Sabi nga dito, they still can't figure out the source eh. So nagkakaroon lang sila ng mga speculations diyan, mga idol. Pero ano yung flash news natin yung Parasite na yan, malupit yan. No, hindi sanay yung kanilang sikmura sa mga ganun. Sabi, naalala ko na naman yung trastukan sa flip top eh, no? Yung mga Bisaya sa puno ng saging, pagdating sa mga Tagalog, yung pagpag eh. Yung kinakain doon ng mga Tagalog, mga pagpag, no? So, yung mga kumakain ng pagpag, mga sanay na yung sikmura nun, mga lods. No, lumulusaw na ng mga bakterya yung mga tiyan nun. Hindi sila nagkakasakit, no? Hindi kumbaga hindi sensitive, okay? So, speaking na hati yung clarity act natin. Eto, mga lodi. Kahapon sinabi na natin 'to, Asia is going all in on crypto. Pero Japan and Korea lang 'yun, mga lods, no? Yung report natin kagabi. Maganda yung news natin kagabi, panoorin niyo sa mga hindi pa nakakapanood. Japan recognized crypto as financial asset and is cutting taxes. Sa Japan 'yan. Sa South Korea naman, declared crypto a national asset and is tokenizing government real estate, no? So ayun yung news natin kagabi, kaya nasabi natin na Asia is going all in. Pero hindi lang pala tong dalawa na to. Hong Kong din. Hong Kong is rolling out regulated stable coins and RWA or real world asset infrastructure. Sorry. Sunod, Singapore. No, Singapore continues expanding institutional crypto licenses. No, at ang US naman sumali na rin. President Trump warned that other countries will outpace the US if the Clarity Act doesn't move quickly. No, ito nga 'yon, mga lodi. Ito yung kinakatakot ni Daddy. Mauuna pa ang lahat kaysa sa US kapag hindi napasa yung Clarity Act agad. No, wala pa yung China diyan, no? Yung Russia din, mga idol, meron din crypto program na yung Russia, mga lods, no? So, kailangan na nilang ipasa. Natatakot na si Trump, no? Maunahan na tayo. Yung Japan nga, meron na silang version ng sarili nilang crypto Clarity Act eh. 'Di ba? At syempre, alam niyo naman pag Japan, sinong idol diyan, mga lods, XRP yung malupit diyan eh. 'Di ba? Pero mga lods, huwag kayong umasa sa akin para bumili, mag-hold, magbenta ng kahit anong coins. Do your own research. I'm not a financial advisors. So eto na. Yung nakaraan, mga lods, masyadong hype, no, yung SpaceX, yung IPO ng SpaceX, naging trilyonaryo si Elon Musk dun. Nabalita pa yan worldwide, no, na dahil diyan naging trillionaire ang isang tao na ang pangalan ay Elon Michael Justin Musk. Ganyan pa rin tunay niyang pangalan.
Hindi ko alam talaga. Ay, Elon Musk lang pala, sorry. Everyone who bought SpaceX at its $135 IPO price is now sitting on a loss. Talo talaga mga lods. SpaceX has crashed 41.5% from its all-time high, wiping out 1.25 trillion its market cap. Grabe. Grabe mga idol, no? Ang tinatawag dyan, buy the rumor, sell the news. Nung lumabas na, nagbentahan na sila lahat, mga lods, no? Ang tindi. Ano bang ano ng SpaceX ngayon? Check natin SpaceX sa all-time high niya, 1 hour natin. Oo nga, mga idol, oh. Grabe. Dito, oh. Umabot pala siya ng 200. 42%. Mga idol, oh. Bagsak. Grabe, no? So, kung nandito ka, no, at hindi ka na FOMO kasi yung mga umakyat dito, ito yung mga bumili dito mga lods, pomong-pomo yun, fear of missing out yun. Sila yung mga talo ngayon. Pero kung dito mga lods, nag-short ka dito, ang laki ng panalo mo dyan, no, tapos naka-leverage ka, paldo. No, kaya lang wala eh. Siyempre, hindi na maiisip yun mga lods, no? Nasa hype eh. Pag nasa hype, lahat iniisip lang pataas. Hindi na naiisip na, tulad nito, Bitcoin pump above the 200W moving average again. Bullish, right? Sabi niya, not really. Mga idol, ito yung sinasabi natin na pwedeng puntahan ngayon ng market, no? Hindi ko din-news to para mawalan ka o manghina kayo o mawalan kayo ng gana sa crypto, mga idol. Pinopost natin yung mga ganito, pinapaalam natin para mapaghandaan. No? Imagine, alam mo na yung mangyayari, dapat handa ka na pagka ganun. This also happened in the summer of 2022, right before another brutal 30% decline. So, ganun din yung nangyari. Ayan, no? So, ganyan din daw yung pwedeng mangyari. Bigla siyang babagsak ng 30% pa bago humataw ulit pataas, mga idol, no? Ayan yan. So, inaasahan na nila yan. Bitcoin's rally toward 66,000 is facing heavy selling pressure. May mga nakaset na kasi dyan na pagdating ng price na yan, marami magbebenta. So, hindi makaangat yung presyo ng Bitcoin. Long-term holder are exiting at smaller losses, while buyers from the recent lows are locking in profits at levels last seen near Bitcoin May peak per Glassnode. So ayun na, 66 yun. So itong psychological number na to, mabigat yan mga loads. No? Pag umaabot dyan, marami nagbebenta kaya hindi siya makaangat. So pwedeng pag tumagos na, saka ka na siguro maglong. Ayun yun eh. Kaya sabi nga dito, this chart has bad news. Ito naman, ito yung market cap to kasi kabuuan ng market cap to. Bitcoin dominance look good for another leg up. Most altcoins won't survive another move like this. So, pwede pang, sa Bitcoin market cap to, pwede pang mag-drop ng mga nasa 40. Alam nyo, marami ako nakikita mga technical analysis master na ini-expect pa nila ng bababa pa ng 40 daw, mga idol, no? Sila yun ako, alam niyo naman, bullish ako sa XRP lalo, no? Pero sila, ini-expect pa nila yan. At pagdating dito, here's why I think Bitcoin drops lower first. Whales are stocking massive Bitcoin bids below the current price. Ayun na nga yun, nagsiset sila eh. There's a huge wall of buy orders stretching from around 57 down to the high 40K. No, dito kasi maraming buying no? Buying order. So pwedeng kunin pa muna 'yan mga idol. Marami nag-aabang dito. Mga naka-whale order ayan kita nyo, mga loads. So may order na 'yan. Ayan diyan sa bandang 57, sabi ng 57 to 40K. Maraming naka-order dito, buy order. So pwedeng bumaba pa 'yan para makabili pa bago mag-bounce pataas. Ganun yung pwedeng mangyari. Now, one single bid alone worth 81 million, no? At 61,000 na Bitcoin, may naka-order na 81 million.
Smart money appears to be positioning for more downside before the next major move higher. So, maraming nakabuy order dito sa baba, mga idol. Kaya nga ito, mga lods, matindi rin to. Everyone is buying this BTC rally. That's the problem. Come on, zoom out the chart and look back. Two identical setup before this one, and both rallied hard right up until the FBG got filed. No, ito yun mga lods. No, ito yung chart na yun natin. Baka may sounds, tanggalin natin. Ayan. So, pag umaabot dito sa RSI na to, mga lods, no, siyang RSI na yan, naglalaglag, no, nalalaglag, bago umangat ulit, mga lods, no? Ang tawag nila FBG, ano yung sabihin? So, ngayon, 2026 ngayon, so August, pwede pa siyang umangat, mga lods, no? Ayan, no? Pagdating ng August, no, pwede siyang umangat and then saka siya mag-drop ng below 55. Grabe. Ayun yung iniisip nila, no? After that same ending, I don't post to fill you feed. Every update here has other reason. No, ayan mga lods, no? Grabe. So, maraming nagsasabi ngayon na bearish, no, yung pwedeng mangyari. Pero hindi 100% yung mga yan, mga idol, no? Sinasabi ko sa inyo, pwedeng mali yan kasi usually naman pag maraming majority yung may alam, hindi yun yung sinusunod ni market. Mas sinusunod niya yung kalaban ng majority. 'Di ba? Pero dahil nga doon mga idol sa mga statistic na 'yan, sa mga TA na 'yan, technical analysis na 'yan, sumasakto dito. No, sumasakto dito sa pace na 'to. No, yung pinakita natin nung nakaraan, which is bear market, early bull phase, first bull phase at yung second bull phase. So ngayon nandito tayo ngayon mga idol sa 2026, no? So saktong-sakto mga lods, no, na pwede pa tayong bumagsak ng konti bago tayo makarecover. Ganun yung pwedeng mangyari, mga lods. At ang pinaka bull phase natin daw is 2029. Ayun yung sinasabi, mga lods. No? Ayun, sakto. Sakto yung mga ano, sa chart to. So, ang sinasabi dito, pwede pa tayong bumaba bago tumaas. Ganun yung pwedeng mangyari. At syempre yung last news natin mga idol, ito na, Holy Mother Effer, mga lods, no? Sa DTCC nakalagay na dito mga lods ang XRP, no, naka-indicate na diyan mga idol. So, pa-explain natin. Walang nakalagay na ano eh. DTCC yan mga idol. Sa mga pinakamalupit yan. Ni Chad ay isang reaksyon ng pagkamangha sa isang screenshot mula sa DTC Learning Center, isang website ng Depository Trust and Clearing Operation, Corporation. Kakanood mo kay Gab eh. Alam niyo mga lods, meron tayong news mamaya. Ano yun? Dahil sa ano yun? In demand ano? Ang tawag doon? Gustong i-content. Marami nagpi-PM sa akin. Kahit wala. Malipit yun mamaya. Abangan nyo. Mga hapon. No? Matindi yung news na yun. Malaking clearing house sa US para sa stock at financial asset. Anong nakikita sa screenshot? May AI-generated summary tungkol sa XRP haircut rules. Sinasabi nito na ang haircut, isang uri ng discount o risk buffer sa collateral o clearing ay 100% kung ang presyo ay XRP ay 5 o mas mababa pa. Mas mababa halimbawa 35% to 75% kung higit sa $5. Ito ay parang nagpapahiwatig na kailangang mataas ang presyo ng XRP para maging mas acceptable sa institutional clearing at settlement. So kailangan hindi nasa range ng $1, dapat nasa range ng $5 pataas. Maraming XRP holders ang excited kasi akala nila ay opisyal na kinikilala ng DTC ang XRP bilang asset na may tiyak na rules sa clearing, settlement at posibleng magandang balita para sa presyo. Lalo na kung kailangan lumampas sa $5. Pero ano talaga ito? Sabi rito, nako mukhang hindi pala ito maganda. Ayon sa mga replies at analysis, AI hallucination ito.
Mali o gawa-gawa ng artificial intelligence. Ang DTCC ay may rules para sa mababang presyong stock, microstock, IPOs, etc. Hindi para sa cryptocurrency tulad ng XRP. Walang shares o IPO ang XRP. Hindi kasi wala talaga. Ang dapat kasi na meron diyan Ripple, hindi mismong XRP, mga lods, no? Kaya mali yung mali daw 'to. Kasi pero nung nabalita natin nung nakaraan, mga idol, puwede naman daw maglabas o mag-public yung Ripple. Yung parang ginawa ng SpaceX, 'no? Puwede daw yun, kaya lang hindi ayun ang priority ng Ripple ngayon. Sa ngayon, hindi pa yun, pero puwede nilang gawin yun, 'no? Hindi talaga dineklarang binanggit ng official DTC rules ang, XRP sa ganitong paraan. Kinuha lang ng AI ang stock rules at inilagay sa XRP. Kaya maraming nag-comment na huwag paniwalaan ito ng buo. Ito ay karaniwang nangyayari sa AI summary sa website. Alam nyo, ito yung pangit mga idol, sa mga ibang content creator na XRP. Hindi nyo na kailangang mag-fake news para lang pagandahin yung ano ng XRP. 'Di ba? So, lalo tuloy nasisira dahil gano'n, 'no? Kaya nakakainis lang 'pag may mga ganito tayong news mga lods. So, pero tanungin natin, 'no? Kasi baka nawalan na naman ng loob yung iba Pero konektado ba ang Ripple XRP sa DTCC? Oh, ayan para malinaw lang mga idol. Oo, konektado ang Ripple at XRP sa DTCC pero hindi diretso sa paraan na iniisip ng marami sa pamamagitan ng Ripple Prime, dating Hidden Road nung pero ayun na nga yan mga lods, 'no. Konektado yan. Kaya lang kasi kung gagawa sila ng mga fake news na katulad nito, mga idol, na parang nami-mislead yung mga investor, mga lods, na kumbaga kung ikaw kasi nag-research, tapos malalaman mo na may makikita kang ganito, tapos may isipin, wala naman 'to sa research ko, mali naman 'to." So, magkakaroon ka ngayon ng doubt sa research mo, ano ba talaga? Parang mali yung ano ko, tapos ive-verify mo pa, ipa-fact check mo pa 'tong mga ganito. So, nakakagulo lang mga idol, 'no? Kaya mas maganda na kung kayo is content creator ng mga paborito niyong token, kung iko-content niyo sila, dapat yung totoo lang. Huwag yung fake news para lang, palakasin o pagandahin yung mukha ng XRP, 'di ba? Ito, XRP Ledger crossed 8 million activated accounts, the settlement layers powering the continuous growth of tokenization, payments, and AI agents across XRP DeFi. Ito yung news natin kagabi. Kaya mas maganda panoorin nyo rin yung news natin kagabi, mga idol, 'no? 1.2, sana ba? Ay, balikan natin, baka mamaya wala na yung trade natin. Ayun, nasa na tayo? Nasa 1 hour. Nasa 1 hour time frame, 5 minutes. So ayun, so far ongoing $33 ang profit natin mga idol, 'no, $33. So sabi ko nga gano'n lang yung technique natin, hintayin natin, 'no, dito sa 50%. 'Pag nag-bounce, baka kunin ko na, mag-wait na lang ulit tayo mga lodi ng chances o ng opportunity para pumosisyon, okay? So ayun, ayun yung news natin ngayong umaga mga idol, sana na-enjoy nyo. Mamaya meron tayong special news bago tayo mag-news ng crypto sa gabi. So baka mga hapon meron tayong balita na hindi tungkol sa crypto. Malupit mga idol, no? So kita-kits tayo mga idol mamaya sa na video. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid at what's up mga idol. Okay?